Let us open our Bible on Proverbs 22, verse 1. Praise the Lord. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Okay. So dito natin mapapansin na bigyan ng comparison ang karakter at ang riches. Itong karakter or attitude ay mas higit importante kaysa kayamanan, kaysa ginto, kaysa pilak. Paano natin malaman at bakit mas importante ang karakter at mas importante yung ating gawa kaysa sa mga bagay-bagay na kayamanan at kahit naman ginto at pilak? Example, nagkaroon ka nga ng pilak, ginto, kayamanan sa pamamagitan ng kasamaan. Nag-hold up ka, nagnakaw ka, pumatay ka ng tao para maangkin mo yan. Naangkin mo. Pero, unang-una, babagsak ka doon sa kulungan. Ikalawa, mahuhuli at mahuhuli ka rin. Di ba? Napakaraming naka-post dyan sa FB na mga kasaysayan ng mga tao na matagal nang nagtago-tago dahil nagnakaw ng malaking halaga. Nahuli din sila. So yung lahat ng kanilang naangkin na mga kayamanan para lang yung bula na naglaho sa kanilang buhay. Ano pa kaya sa mata ng ating Panginoong Diyos? Naangkin mo man ang mga kayamanan, maangkin mo man ang mga ginto, pilak, subalit panandalian mong mapakinabangan, walang hanggan mo naman pagtiisan ang pagiging carnal mo. Bakit carnal? Kaya nga sinabi diyan, to be carnally minded is death. Pero kung spiritual minded ka, you will have both temporal and eternal. Pero hindi mo basta-basta yan maangkin. You have to keep good your name. Kailangan pag-ingatan mo yung pangalan mo na mabuti. Hindi madumisan. Hindi kayo magpakitang tao ka sa mga tao para kunwari sip-sip ka, para kunwari purihin ka, para kunwari babait ka. Hindi yan ang ibig sabihin na good name. Ang good name, ang ibig sabihin yan, good name in the eyes of God, not in the eyes of men. Kasi kung magpakitang tao ka lang, maraming makagawa niyan. Maraming makagaya niyan kung tao lang pakitaan mo. Maraming mga tao na expert sa mga bagay na yan. Ang good name na na-mention dito ngayon sa mensahe, not before men, but in the eyes of God. Bakit importante yung pangalan natin? Huwag nating dumihan. Huwag nating siraan o sirain sa mata ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang Diyos yung nagja-judge eh. Siya yung nagja-judge sa lahat ng mga tao sa mundo. Kaya nga sinabi diyan, promotion neither cometh from the east nor from the west, but God is the judge. So kung gusto mong tatanggap ng mabuting bagay mula sa Diyos, who is the judge of all, doon ka magpakita ng kabutihan. Paano natin mapakita ang kabutihan sa Kanya? Sundin mo, gawin mo ang Kanyang inuutos. Paano yung mga tao? Masagasaan sila. Hayaan mong masagasaan ang utos ng tao. Huwag lang masagasaan ang utos ng Diyos. Kaya nga anong sabi ni Lord Jesus Christ? You make the commandments of God non-effect by keeping the commandments of men. Ginawa ninyo ang kautusan ng Diyos na walang epekto
dahil sa pagsunod ninyo sa mga utos na gawa lamang ng tao. Kaya kung gusto natin magkaroon ng good name in the eyes of God, and we shall receive the blessing from God, which is sure blessings which no man can prevent, can hinder, no man can stop from it. Pag gusto nating gumawa ng mabuti sa mata ng Diyos, gawin mo ang kanyang inuutos sa iyo. Praise the Lord! Yun. Kaya, therefore, itong ating pangalan sa mata ng Diyos, ingatan natin ito. Alalahanin natin ang pangalan natin ang isusulat sa Book of Life. Kaya yung pangalan natin, ingatan natin sa mata ng Diyos. Kasi ang Diyos yung magsulat niyan sa Book of Life. Pag hindi natin iningatan yung pangalan natin sa mata ng Diyos, sa pag-keep sa kanyang will, commandments, ang pangalan natin, hindi niya yan isusulat doon sa Book of Life. Pag hindi yan nakasulat sa Book of Life, pagharap mo sa mata, sa judgment ng Diyos, maririnig mo yung sinasabi, your name is not written in the Book of Life, therefore, get away from me. You are worker of iniquity. So, ibig sabihin niya, nung nabubuhay ka pa sa sanglibutang ito, you failed to keep His will, to do His will, to keep His commandments. So, yung pangalan mo, nasira sa mata ng ating Panginoong Diyos. Masira man yung pangalan natin sa mata ng tao, masira man yung pangalan natin sa mata ng mga malalaking tao sa sanglibutang ito, huwag lang masira yung pangalan natin sa mata ng Diyos. Praise the Lord! Kasi pag yung pangalan natin ay mabango at mabuti sa mata ng Diyos, matapos man yung buhay natin sa sanglibutang ito, mabango pa rin tayo, mabuti pa rin tayo sa mata ng Diyos. Unlike sa sanglibutang ito, magpabango ka sa sanglibutang ito. Pag namatay ka, nawala ka na dito, wala ka na, basura ka na. Pero sa mata ng ating Panginoong Diyos, habang buhay ka pa sa sanglibutang ito, at ginawa mong mabuti ang pangalan mo sa mata ng Diyos, maliban, bibigyan ka ng Diyos ng kanyang blessing habang narito ka pa sa lupa. Plus, pagkunin ka na ni Lord Jesus Christ, higit lalo pa tatanggap ka ng mga bagay na mas mahigit pa sa bagay na natanggap mo nung una dito sa lupa, because these things are not cannot be compared of the material things na natamasa mo noon. Is not worthy to be compared yung mundo na naangkin mo kaysa sa darating matapos ang buhay mo sa sanglibutang ito. Basahin natin yan. Ecclesiastes 7 verse 1. Praise the Lord. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. Yes, a good name in the eyes of God, not in the eyes of men, is better than precious ointment. May mga tao kasing mahilig magpabango sa tao. Mahilig magpabango sa mata ng tao. Mahilig magpabango sa mata ng superior nila, manager or owner ng company. Nagpapabango. Pag sinabing nagpapabango, sisiraan kunwari yung mga tao na wala namang kasalanan para ikaw ang bida. Yun ang pagpapabango. Pero kung ikaw maganda ang pangalan mo, kahit sinisiraan ka, maganda pa rin pangalan mo in the eyes of God, at ikaw pa rin ang pipiliin ng Diyos na liligtasin at pagpalain. Ang Diyos ang rewarder mo, which is greater than anyone sa tao sa sanglibutang ito. Kaya, you are in advantage.
Pag ginawa mo yung good name in the eyes of God, you are the person who got the big chance and big advantage of all people of the world, because it is God that will render to everyone. Promotion neither cometh from the east nor from the west, but God is the judge. Ang judge ang iyong napalugdan, therefore, siya yung magdesisyon anong dapat sa iyo. Praise the Lord! Kaya, ganun ka-importante. Tingnan mo, anong turo ni Lord Jesus sa kanyang mga disciples. Nung nakita ni Lord Jesus Christ ang kanyang mga disciples, when they were being commanded to go, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons, and freely you have received, freely give. So pumunta na sila. Nangyari talaga. Gumaling yung mga sakit, may mga patay na nabuhay, at lalot na binigyan nila ng highlight masyado yung pag-cast out ng evil spirit. Kasi it's not an easy to cast out evil spirit. In the first place, they are what? From heaven. They are angels. They are spirits. They are powerful and greater than human being. Tapos, ang nangyari, napalayas mo sila, napasuko mo sila, natalo mo sila. So, meaning to say, you obtain more power than them. Meaning to say, you are stronger than them. Because God is with you, Jesus is with you. O hindi mo basta-basta yan maangkin kung hindi ka sasamahan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, nung nag-report na sila sa ating Panginoong Hesukristo, they were so glad that the evil spirit na-cast out nila, na-defeat nila. Yun ang highlight na ni-report nila kay Lord Jesus. Pero hindi nila alam ang nakatago na mas binigyan ng highlight ni Lord Jesus Christ, yung pangalan nila. Ano yung pangalan nila? Because they obtained good name, then yung pangalan nila, yun ang importante. Anong importante doon sa pangalan nila? Basa. Luke 10:20. Praise the Lord. Notwithstanding, in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in heaven. Yes! Praise the Lord! Huwag niyong ikasaya na yung mga masamang espiritu na yan ay sumunod at nagpasakop sa inyong command. But rather, rejoice, because your names are written in heaven. Pag yung iningatan mo yung pangalan mo as a good name in the eyes of God, you have already property in the kingdom of God. Imagine that. Ang mga tao mayabang minsan. Oh, I got my house and lot in Ayala, Alabang. Pag sinabing Ayala, Alabang, nako, proud masyado. Oh, I got my residence in Corinthian Garden. Oh, I got my residence somewhere in White Plains or in Forbes Park or in Makati. Oh, I got a condo unit in something like tower, ano mga tower dyan. Yung pala, installment, anytime ma-foreclose. Yung pala, naghihingalo sa pagbayad sa mga fees. Yung pala, hindi tatagal. Mawawala din sa kanyang buhay or siya ang mawawala. Unlike yung pangalan mo na mabuti sa mata ng Diyos and your name is being written in the book of life, you have an assurance of what? In the first place, everlasting life. Everlasting body. Yung katawan na hindi na nagkakasakit. Forever. Everlasting mansion made of gold. Wala yan dito sa sanglibutang ito. Wala yan. Kaya, mabutihin na natin na yung pangalan natin na maging mabuti sa mata ng Diyos. Praise the Lord.
Yun ang pinaka-importante sa buhay natin. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito sa Bible na naglingkod, nag-serve, kasama sa mga disciples niya. Anong mga pangalan nila? Basahin natin. Philippians 4 verse 3. Praise the Lord. And I entreat thee also, true yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Yan. Yung mga pangalan nila nasa book of life. Sino sila? Naging yoke fellow workers ni Paul. These are the people whom God called and forsook worldliness, forsook sinfulness, forsook earthly pleasures. Lahat-lahat na tinakwil nila. They joined Paul to be his fellow workers, which name or whose name are written in the book of life, because they made their name good in the eyes of God, not in the eyes of anyone here on earth. Praise the Lord. So, how about their necessities? How about their material necessities? Eh kung maibigay ni Jesus yung mas higit malaki, yan pa kayang maliit hindi niya maibigay? Kaya nga, practical tayo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Nakuha mo na yon, kaligtasan. And all these things shall be added. Pakapin na lang na. Kung sa malayo pa, perchuma. Kung sa Tagalog pa, saan ang perchuma sa Tagalog, sister ka? Dagdag na lang ba? Ha? Free ba? Free. Oh, di ba minsan mayroon mga products dyan na gatas, tapos malapit na mag-expire. 1 year na lang para mag-expire. Eh, dali lang kaya yung 1 year. Pag hindi nabenta yan within a year, wala na yan. Basura na yan. So, para mabenta, dinidikitan nila yan ng baso, dinidikitan nila yan ng plato, dinidikitan nila ng platito, kung ano-ano na lang mga items. Free. Perchuma. Ganon din. Pag nauna mo yung kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, huwag ka nang mamroblema sa financial needs mo, sa kakainin mo, sa titirahan mo, sa dadamitin mo, whatever things you may need here on earth, pakapin, dadagdag yan ng Diyos. Imagine that. Try to ask your manager, "Sir, can you know how many hair I have?" Kaya mo bang malaman ilan ang buhok ko? Ay, that's impossible for me to determine how many hair do you have. Eh, hindi talaga nila kaya. Pero ang Diyos, kaya niyang bilangin yung buhok natin. What do you mean? Even the least, the smallest need of ours, God knows. And He can provide it. Praise the Lord. Oh. So, ibig sabihin yan, mas knowledgeable ang Diyos natin. What are those necessities do we need? Alam niya. So, He is the God who promised you, who promised me, who promised everyone dito na maniwala sa Kanya at unahin ang karya ng Diyos at ang Kanyang katuwiran. Bibigay yan ng Diyos. More than that you expect. Oh, nag-expect ba si Joseph after he worked with Mr. or Kapitan Potiphar as servant? He never expect that he become a mayordomo. Among all servants, he become the head. And after that, iningatan niya yung pangalan niya sa mata ng Diyos, tinukso siya ng tinukso ni Satanas, ginamit ng ginamit yung mga ungodly dyan, lalo't na si Mrs. Potiphar. But Joseph was able to keep his name good in the eyes of God. In the eyes of the people doon, marumi siya because nireport ng asawa na may balak na masama sa kanya, binaliktad.
yung story. Siya raw yung may masamang balak against sa kanya. Kaya nabansagan siyang masama, nabansagan siyang marumi. At isang taong hypocrite. Kinulong siyempre. Masamang tao ka, ikukulong ka. In spite of that, Joseph was able to maintain and keep his name good. Bakit? Hindi siya nagwala doon. Hindi siya nagmurmur doon. Hindi siya nag-complain doon. Patuloy pa rin yung worship niya. Patuloy pa rin yung gift na binigay ng Diyos sa kanya, which is the gift of dream. Nag-expect ba siya that all of a sudden, from prison cell, when he was taken out to face the king, to interpret the dream, nag-expect ba siya that day that he will be the governor of all provinces of Egypt? Kung sabihin mong governor of all provinces of Egypt, that is the prime minister, because you are the head of all governors. In every province, there is a governor, and you are governor of all provinces, so you are the prime minister. Hindi siya nag-expect yan. Basta ginawa niya lang yung kanyang pangalan in the eyes of God, good. Then, bahala na ang Panginoong Diyos. Paano kanya i-reward? Praise the Lord! Basa pa, Hebrews 11:39 and 40. Praise the Lord. And this all, having obtained the good report through faith, received not the promise, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Yes. Sometimes there are promises of God which is so-called long-term. Long-term. Like what? Like Abraham. When God promised to Abraham to have multiple seeds or children like the stars in the sky, like the sun of the sea, namatay na lang yan si Abraham. He never saw his children as much as many as God did promise to him. Ganon din sa buhay natin. Kung meron mang mga pangako ang Diyos sa buhay natin, sometimes doon na ipapasa sa mga anak, doon na mapupulpil sa mga apo. Like Pastor Samuel Gabre. Ano yung mga pangako ng Diyos sa buhay niya? Hindi niya lahat yan natanggap. But it is being passed on to the next generation. At kung hindi yan mapulfill fully sa buhay natin, that will be another generation that will continue. But, sinabi dyan, although these people of God did not receive the promise because of the lifespan, di na makayang i-stretch yung lifespan nila to witness the fulfillment of God's promises. Pero merong assurance ang ibinigay ang Diyos. Ano yun? God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Kung wala tayo, hindi maging perfect ang lahat na hinanda ng Diyos sa kanyang kaharian. Parang contractor ka, nagtayo ka ng Deca homes. Wala namang mga inhabitants, useless what for? Gumawa ka ng mga bahay, wala namang titira. Wala namang mga beneficiaries, wala namang mga applicants, wala namang mga may-ari. Wala din yan. Ganon din, lahat na ginawa ng Diyos sa langit, without us, this can never be perfect. Kaya, ibig sabihin yan, we have more and sure good promises. Hindi na dito. Doon na yan mamaya sa kanyang kaharian. Praise the Lord! So, meaning to say, we have so much from God if we keep our name good in His eyes. Kaya pagbutihin natin ng husto. Pero dito sa lupa, hindi tayo mahihirapan, hindi tayo mamamatay sa gutom. Kaya nga yung tatay ko noon, gusto niya talaga akong magpurso sa pag-aaral ko. Hindi na masama yun. That's good to become a professional
that's big favor from my parents. Kaso nauna yung calling ng Diyos sa akin to serve Him. Kaya sabi ng tatay ko, anak, paano yan? Magkano bang sweldo mo to be a pastor? Sabi ko, wala po akong sweldo, tay. I have no idea about that. Oh, paano yan kung magkakaasawa ka, magkakapamilya ka? Anong ipapakain mo sa kanila? Buhangin? Sumagot ako, tay, kung pinakain man ng Diyos ang ibon at dinamtan niya ang mga lilies, flowers, plants, grass, whatever, lahat yan, may damit yan. They are not naked. They are being clothed with so many colors. Sabi ko sa kanila, look at them. The birds as well were being fed without going to the universities. Hindi yan nag-aral. Much more to them that will serve Him. He will clothe them. He will feed them without fail. Yun. Si Jesus ang aking naalaala who made the promise. And I claim it and I stood with His word sa salita niya. Na, kung i-recall ko yung pagsimula ko pag-serve kay Jesus, wala akong ma-remember na naghingi ako ng tinapay, naghingi ako ng bigas sa nanay, tatay ko, kapatid ko. Wala. God did provide everything. So, ibig sabihin yan, God will not fail His promise sa lahat ng mga anak niya who keep their name good in the eyes of God. Tandaan natin yan. Praise the Lord. Huwag nating kalimutan ang mga bagay na yan. Kaya, how? Sa paanong paraan? Tingnan mo si Joseph, basahin natin yung life niya. Acts 7 verse 10. Praise the Lord. And delivered him out of all his afflictions, and gave him favor and wisdom in the sight of Pharaoh, king of Egypt. And he made him governor over Egypt and all his house. Yes, yan na yun. Yun na yung nangyari sa pag-ingat ni Joseph sa kanyang pangalan, good in the eyes of God, not good in the eyes of the people, sa mata ng ating Panginoong Diyos. So sa atin naman ngayon, at this present time, what is the proper way of keeping our name good in the eyes of God? Anong tamang paraan na ma-maintain natin na mabuti yung ating pangalan sa mata ng Diyos? How? Basa. 1 Timothy 4:8. Sige po. Praise the Lord. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Yan. Bodily exercise profiteth little. What do you mean of bodily exercise? Yung pagpababango mo sa tao, pakita mo yung gilas mo sa tao, sundin mo lahat ng utos ng tao, kahit labag na sa utos ng Diyos, sige, doon ka sa tao. Bodily exercise. You might have profit, but so little. Kunti lang. But godliness. Ano ang godliness? Word God. You conform to God. You obey God. Godliness or godlikeness. You like God. You obey God. So, godliness. Obedient ka ba sa Diyos? Doon ka mabango sa Kanya. Doon mabuti ang pangalan mo sa Kanya. Hindi nasira dahil obedient ka nga eh. Godliness is profitable unto all things. Wala yan sa bodily exercise, ha? Bodily exercise, little lang. Is profitable unto all things, having promised the life that now is. Hindi ka pabayaan ng Diyos at this present time. And the life that which is to come. So darating pa. Ano yung to come? Tapos yung buhay natin sa sanglibutang ito, there is life to come, which is far better than life here on earth. Praise the Lord. O di, doble. Dito at doon. Saan ka pa makakita niyan?
But do it by faith, do it by the fear of God, do it heartily, wholeheartedly. Kaya sa buhay natin, basta masunod mo lang yung Diyos, kontento ka na dyan. Bakit? Malaking pakinabang yan. Wag mong maliitin yan. Yung you are being you are being contented, having obedient to your God. It doesn't matter how many people that are being offended, that are being, ang tawag niyan, yung na-offend. Pero sa mata ng Diyos, nakasunod ka sa Kanya. Tapos kontento ka na lang kung anong nandyan sa iyo. Bakit? Ano pala yan? Basa. 1 Timothy 6:6. Praise the Lord. But godliness with contentment is great gain. Yes, godliness, huwag mong maliitin yan. Great gain yan. Bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things. Godliness with contentment, that is great gain. Because God is in you, God is your rewarder, God is your provider, God is your promotion, God is your protector, God is your future, God can take care of you, everything. He is all in all to your life. Di ba may awitin tayo, Jesus is all the world to me. Praise the Lord! Praise the Lord. Oh. Ganun po yan. Di tayo pababayaan ni Lord Jesus Christ. Hindi niya tayo pababayaan. Tulungan niya tayo. Hindi niya tayo bigyan ng blessing, tapos yung blessing na yan maging turn into sorrow. No. The blessing of the Lord, it makes you rich and add no sorrow. Bakit? He can give us enough and more than enough. Kaya all we have to do sa buhay natin, nandyan ka na sa Panginoon, sumunod ka na sa Kanya ng buong puso, all you have to do is maintain it. Patuloy ka. Huwag kang matakot sa mga consequence na mawala ng trabaho, o kaya i-persecute ka, o ano-ano diyang mga mangyayari sa, huwag kang matakot. Huwag mong tingnan yung hangin na malakas, huwag mong tingnan yung alon. Looking unto Jesus, you can walk on the surface of the water. Makalakad ka, hindi ka lulubog. Praise the Lord. Last verse, Titus 3:8. Praise the Lord. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Yes. Ito'y mabuti at profitable para sa atin, na kung saan tayo naniniwala sa Diyos. Let us be careful to maintain good works. Kung meron mang gustong magsira nito, huwag mong hayaan. Tingnan mo si Sister Edith. Nagtrabaho yan doon sa Canada. Binigyan siya ng uniforme in order to start his duty or her duty. Pag ganun niya pantalon, sabi niya, Ma'am, I'm sorry, I cannot wear this. It is prohibited by my God according to the Bible. So therefore, I will cancel my employment to your company, and I will let my husband work with you, with your company. O di, ganun kasimple. Praise the Lord. Pero hindi naman napabayaan, nag-pandemic, kung ano-ano pa. Wala akong marinig kay Sister Edith na, Pastor Chit, wala na kami makain dito, o kaya, Pastor Chit, wala na kami pangbayad sa kurente, o Pastor Chit, wala na kami pangbayad sa housing. Hindi. Doon binigay ng Diyos ang mga blessing sa kanyang pamilya na nagtatrabaho. At siya, walang trabaho, pero nabubuhay. Imposible yan. Kapabol ka pa magtrabaho, tapos hindi ka nagtrabaho, sa bahay ka lang. Imposible yan. Doon sa Canada, wala dyan, walang ganon. Pero bakit nabuhay sila? Dahil sa kanyang paninindigan. Praise the Lord.
Pero marami din siyang trabaho. Magluto, maglaba, maglinis ng bahay. Trabaho naman yan. Gusto magtrabaho ni Sister Edith, sabi ni Brad Bernard, kung magtrabaho ka man lang, mag-alaga ka ng ibang tao, kami na lang alagaan mo, silduhan ka namin. Praise the Lord. Tingnan mo. So, ibig sabihin yan, good enough yung income nila to sustain their necessities. Bakit? Dahil sa she keep her name good in the eyes of God. Praise the Lord. Kaya maintain natin yan. So, salamat tayo. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Keep your name good in the eyes of God, and God will make good His promises to you. Praise the Lord. Pagsitayo po ang lahat.